Tanungin mo ang sarili mo, isa ka bang malaya? O isa ka sa milyong Pilipinong gising pa rin hanggang alas 3 ng madaling araw, nakatitig sa screen, paulit-ulit na sinasabi, last video na talaga to. Minsan ang kulungan hindi bakal. Minsan mukha itong phone screen, alipin ka ba ng bisyo? Hindi yung droga lang o alak, kundi yung mga bagay na araw-araw mong ginagawa. Kahit alam mong unti-unti ka nang nawawala. Isang gabi, nakaupo ako sa kama. 11 PM pa lang pero ramdam ko na yung pagod. Pero imbes na matulog, binuksan ko ang TikTok. Isang swipe, isa pa. Hanggang sa napansin ko 2:00 na pala. Wala naman akong natutunan. Wala rin akong natapos. Pero andun pa rin ako. Bakit? Kasi naging routine na. Naging bisyo. Ang bisyo ay kahit anong paulit-ulit mong ginagawa na alam mong masama pero hirap kang tigilan. Pagka-late lagi sa trabaho dahil puyat sa Netflix. Lagi na lang scroll kahit deadline na bukas. Shopping kahit wala sa budget. Pag-stalk sa past kahit tapos na ang lahat. At ang masakit pa, kahit alam mong dapat mo na siyang bitawan, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nakasanayan mo na. Kasi naging bahagi na siya ng identity mo. Ang totoong kalaban, hindi nasa labas, nasa loob. Walang masama sa pagpapahinga. Walang masama sa entertainment. Pero kapag ginagamit mo na yan para takasan ng problema, para hindi harapin ang sarili mo, diyan ka na nagiging bilanggo. Habang binabasa mo ito, may choice ka. Mag-scroll ulit o huminto sandali at gisingin ang sarili mo. Gusto mong magbago? Simulan mo sa isang tanong. Anong bisyo ang unti-unti nang umuubos sa'yo? Kumuha ka ng papel. Isulat mo. Ano ang bisyong to? Gaano kadalas ko itong ginagawa? Anong nawawala sa akin tuwing ginagawa ko to? Hindi ito confession. Ito ang unang hakbang sa kalayaan. Ito pa lang ang simula. Dahil ang taong may disiplina sa oras, bihira nang mapasakamay ng bisyo. Kung gusto mong magbago, manatili. Kung sawa ka ng paikot-ikot, sumama ka sa paglalakbay na to dahil hindi ka nag-iisa. Dahil minsan ang bisyo hindi lang nakauubos ng lakas. Nakauubos ito ng panahon ng yaman na hindi na muling maibabalik. Tanungin mo sarili mo, kanino mo ibinibigay ang oras mo araw-araw? Sa sarili mo ba? O sa bagay na hindi mo naman talaga mahalaga? Oras na sinayang mo, buhay na hindi mo na mababalikan. May kilala akong tricycle driver. Tuwing umaga, gising na siya 5:00. Pero bago siya pumasada, nauupo siya sa tapat ng bahay. Nagkakape, tahimik lang. Sabi ko, Kuya, di ka ba nagmamadali? Sabi niya, hindi lahat ng oras para kumita, kailangan din ng oras para sa sarili. Simple, pero totoo. Hindi lahat ng may ginagawa ay productive. Minsan, sobrang busy mo pero wala ka namang natapos. Kasi inuubos ng bisyo ang oras mo, unti-unti, tahimik pero malupit. Kapag sinukat mo ang sarili mong araw, ilang minuto ang napupunta sa mga walang kwenta, ilang oras sa panonood ng video na hindi mo maalala kinabukasan. Ilang beses ka nang nagsabing wala akong oras, pero in reality, sinayang mo lang. Araw-araw binibigyan ka ng 24 hours. Pero minsan 10 lang ang meaningful. Ang tanong, kailan mo ibabalik ang oras sa kung anong mahalaga sa'yo? Maraming nagsasabi, gusto kong magsimula ng business. Gusto kong mag-aral. Gusto kong magbago. Pero pag tiningnan mo ang schedule nila, 3 hours sa mobile games, 2 hours sa panonood, 1 hour sa chismis sa group chat, walang masama sa libangan. Pero kapag nawala na ang balanse, ikaw ang talo. Ngayong linggo, gawin mo ito. Magsimula ng time audit. Sa loob ng 3 araw, isulat mo kada oras kung anong ginagawa mo. Sample. 7 to 8 hours AM, nag-scroll sa phone. At na 9 AM, nagkape at nag-Facebook. 9 out 10 AM, natulog ulit. Kundi 11 meow AM, nakipag-chat. Pag nakita mong may 4 oras kang nawawala sa walang kwenta, dun mo marirealize, hindi pala kakulangan sa oras ang problema mo, kundi kung saan mo ito nilalaan. Sabi nila, start now. Pero hindi sapat ang pagsisimula kung wala kang paninindigan. Kaya maraming tao nakakapag day 1 ng pagbabago pero bihirang umabot sa day 7. Disiplina ang kakulangan. At kung gusto mong makalaya sa bisyo, ito ang armas na hindi pwedeng mawala sa'yo.
May mga gumigising ng maaga, hindi dahil may boss, kundi dahil may pangarap, hindi dahil may nagpapaalala, kundi dahil sila mismo ang nagpapaalala sa sarili. Yan ang disiplina, hindi siya motivation, hindi siya feelings. Disiplina ay ang paggawa ng tama kahit hindi mo feel, kasi hindi ka nagtatag ng sistema. Ang daming gustong tumigil sa bisyo, pero umaasa lang sa inspirasyon. Ang problema sa motivation mabilis mawala, pero ang disiplina hindi. Example, motivated kang mag-exercise ngayon? Good. Pero kapag maulan, pagpagod ka, pag tinamad ka, disiplina ang huhugot sa'yo para tumuloy. Araw-araw may dalawang boses sa isip mo. Yung isa nagsasabing daw kaya mo yan, lumaban ka. At yung isa, mamaya na lang, scroll muna tayo. Alin ang pinakikinggan mo? Ang pagkapanalo sa bisyo, hindi bigla ang tagumpay, kundi maliliit na panalo araw-araw. Pagtanggi sa 5 minutes pa ng social media, pagbangon kahit gusto mo pa matulog, pagtapos ng gawain kahit tinatamad ka, sa una mabigat, pero habang ginagawa mo mas nagiging magaan. At habang tumatagal, ikaw na ang may hawak sa sarili mo. Step 1, gumawa ng non-negotiables. Piliin mo ang 3 bagay na gagawin mo araw-araw kahit ano pa mangyari. Example, 10 minutes quiet time, 30 minutes exercise, 1 hour work on goal, business review, etc. Step 2, maglagay ng tracker. Kumuha ng kalendaryo. Lagyan ng kung natapos mo ang non-negotiables mo. Subukang hindi mabasag ang streak. Step 3, alamin ang triggers. Kailan ka madalas bumabalik sa bisyo? Sa stress? Sa lungkot? Sa boredom? Gumawa ng plan B kapag dumating ang mga moment na yon. Ngayon alam mo na ang sikreto ng disiplina. Pero minsan, kahit disiplinado ka, may mga tao sa paligid mong hihilahin ka pa ibaba. Ang bisyo hindi lang panloob, minsan kasama rin ang paligid. Kaya kung seryoso kang magbago, alamin mo kung sino talaga ang kasama mo sa laban. Pwede kang may goals, pwede kang disiplinado, pero kung mali ang kapaligiran mo, sa huli baka ikaw pa rin ang matalo. Alam mo bang minsan, hindi bisyo ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa pagkakalugmok, kundi yung mga taong nag-uudyok sa'yo na manatili diyan? Gayahin o iwanan, walang neutral sa kapaligiran, tandaan mo to. You become the average of the 5 people you spend the most time with. Kung kasama mo araw-araw ay puro reklamo, tambay at chismis, huwag mong asahan na tataas ang standard mo sa buhay. Hindi mo man sila ginagaya sa salita, ginagaya mo sila sa asal. Kahit hindi mo namamalayan, ang kasamang nakakaubos. May kilala kang ganito? Tinutokso kang boring kapag gusto mong magbago. Pinapahiya ka kapag sinubukan mong umiwas sa alak o sugal. Tinutulak kang bumalik sa dating gawi kahit nakita nilang unti-unti ka nang umaangat. Yan ang mga kasamang hindi mo kaalyado sa pagbabago. Ang tunay na kaibigan, hindi mo kakampi sa bisyo kundi kakampi mo sa pag-angat. Hindi lang tao, minsan pati lugar lason. Sa kanto ng sugalan, natutokso ka ulit. Sa computer shop, balik Dota. Sa dating tambayan, babalik ang lumang ikaw. Hindi mo mababago ang buhay mo kung araw-araw kang bumabalik sa parehong gawi, parehong tao, parehong eksena. Ngayong linggo, gawin mo ito. Kapaligiran audit, isang malupit pero honest na hakbang. On. Ilahad mo ang 5 taong madalas mong kasama. Tanungin mo, nakakatulong ba sila sa goals ko? O hinahatak nila ako pabalik? Do. Tukuyin ang mga lugar na madalas mong pinupuntahan. Tanungin mo, ito ba'y nakakatulong sa focus ko? O ito ba'y tahanan ng tukso? 3. Gawin ang adjustment. Hindi mo kailangang putulin agad lahat ng koneksyon, pero pwede mong limitahan ang access nila sa buhay mo. Hindi sila entitled sa bagong ikaw. Hindi mo kailangang isama ang lahat sa pagbabago. Yung iba, ilalagay mo na lang sa background. Kasi ang bagong buhay, hindi para sa lahat. Para lang yun sa mga handang sumabay sa direksyon mo. Kaya tanungin mo na ang sarili mo ngayon, bakit ko ba gustong magbago? Yan ang susunod nating himayin. Minsan alam mo na ang dapat mong gawin. May disiplina ka na. Iniiwasan mo na ang tukso. Pero bakit parang ang hirap pa rin magsimula? Simple lang ang sagot. Wala kang malalim na dahilan, walang malinaw na layunin. At ang taong walang layunin, madaling mawala sa daan. Pag walang layunin, wala ring direksyon. Isang araw, may lalaking lumapit sa matandang karpintero. Sabi niya, gusto ko pong matutong gumawa ng bahay. Tinanong siya ng matanda, para kanino ang bahay na yan? Hindi siya makasagot. Kaya hindi siya nagsimula. Kasi wala siyang dahilan. At kung wala kang layunin, kahit anong galing mo, wala kang patutunguhan. Ang layunin ang magpapaalala kung bakit ka lumalaban. Kapag tinatamad ka,
Kapag gusto mo nang bumalik sa dating bisyo, kapag wala kang makita kundi puro hirap, ang layunin mo ang huhugot sa iyo pabalik sa laban. Layunin ang dahilan kung bakit umaangat ang isang mahirap, layunin ang dahilan kung bakit tumitigil sa bisyo ang isang dating adik. Layunin ang dahilan kung bakit may mga tao na kahit pagod na, tuloy pa rin ang kilos. Maliit na layunin, mahinang willpower. Kung ang goal mo ay basta lang makaligtas sa araw-araw, maliit yan. Hindi sapat para hilain ka paakyat. Pero kapag ang goal mo ay para mapag-aral ang anak mo, para makaahon sa kahirapan, para makalaya sa mental prison mo, dun ka magkakaroon ng apoy. Mas malalim ang dahilan, mas matibay kang tatayo. Ngayong linggo, gawin mo ito. Sulatin mo ang why mo. 1. Sagutin mo ang tanong na ito. Bakit ko gustong magbago? Sino ang magbe-benefit kung ako'y magbabago? Ano ang mangyayari kung hindi ako magbabago? Gumawa ng purpose statement. Halimbawa, gusto kong magbago para sa pamilya ko. Ayoko nang ipamana sa anak ko ang parehong hirap na pinagdaanan ko. Basahin mo to araw-araw. Sa umaga at bago matulog, para kapag tinatamad ka may babalik-balikan kang dahilan. Hindi sapat ang pagtalikod sa bisyo. Kailangan mo rin ng dahilan para hindi na bumalik. At kapag alam mo na ang layunin mo, mas madali mong makikita kung alin ang hadlang sa tagumpay mo. Kung seryoso ka sa pagbabago, huwag mong palalampasin yon. May mga bisyo tayong kita agad. Sugal, alak, sobrang social media. Pero may isa pang bisyo na mas tahimik, hindi masyadong halata. Pero unti-unting pumapatay sa pangarap mo. Ito ang kaaway na bumubulong. Mamaya na lang. Pwede namang bukas. Magpahinga ka muna, deserve mo yan. Ang pangalan niya, katamaran. At kung hindi mo siya makakalaban, wala kang mararating. Minsan busy ka na pero wala ka namang natatapos. Scroll dito, scroll doon. Babad sa video pero wala namang output. Nagpaplano pero walang action. Katamaran yan disguised as productivity. Tinatago lang sa salitang busy. Cycle ng katamaran. May gustong simulan, naiisip ang effort, tinatamad, pinospone. Bukas na lang. Lumipas ang linggo, walang nangyari. Na-frustrate, nawalan ng gana, bumalik sa bisyo, cycle na naman. At habang umiikot ang cycle, tumatanda ka. Umaabot ang panahon, wala ka pang nababago. Katamaran, karamdaman ng walang disiplina. Ang totoo, ang tamad ay hindi lang walang gana. Wala ring malinaw na sistema. Ang mga matagumpay na tao hindi laging motivated. Pero may routine silang sinusunod. May alarm, may schedule, may structure. At ang tamad? Umaasa lang sa gusto at ang trip sa araw na yon. 1. Gamitin ang rule of 5 minutes. Hindi mo kailangang gawin ang buong task. Simulan mo lang sa loob ng 5 minutes. Madalas ang hirap ay nasa umpisa lang. 2. I-time block ang oras mo. Gamitin ang timer. Halimbawa, 30 minutes focus work, 10 minutes break. Iwasan ang multitasking. Mas malakas ang katamaran kapag sabog ang isip. 3. Gumawa ng anti-tamad environment. Ilayo ang phone. Umupo sa lugar na walang tukso. Ihanda ang gamit bago patamarin. Hindi mo kailangang maging super motivated araw-araw, pero kailangan mong maging handa sa laban araw-araw. Ang tamad laging may dahilan, ang disiplinado laging may ginagawa. Kaya kung gusto mong tuluyang makalaya, kailangan mo munang palayain ang sarili mo, mula sa sarili mo. Baka kaya hirap kang magbago, ay dahil kahit anong gawin mo, may boses pa rin sa loob mo na nagsasabing, hindi ka na magbabago. Sinayang mo na ang lahat. Wala ka ng karapatang magsimula ulit. Pero tanong ko sa iyo ngayon, kailan mo balak patawarin ang sarili mo? Dahil kung hindi mo kayang yakapin ang sarili mong kahinaan, paano mo sisimulan ng lakas? Ang pinakamabigat na karga, sarili mo. Minsan hindi bisyo ang pabigat. Minsan hindi kapwa-tao. Minsan, ikaw mismo ang humahatak sa sarili mo paibaba. Pinapatawad mo na ang ibang taong nanakit sa'yo, pero sarili mong pagkakamali, bit-bit mo pa rin araw-araw. Bakit ko to ginawa? Bakit ako nagpakalulong? Sayang ang panahon. Hindi ko na mababalik. Lahat yan totoo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng lumaya. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi ibig sabihin na malinis ka na agad. Hindi ito escape. Hindi rin ito justification. Ang totoo, ang pagpapatawad ay pagyakap sa katotohanang nagkamali ka at pagpili pa rin na magpatuloy. Hindi mo kailangan burahin ang kahapon, pero pwede mong ayusin ang bukas. Cycle ng self-hate. 1. Nagkamali, nahiya.
2. Nahulog sa bisyo, nagsisi. 3. Na sinubukang magbago, bigo. 4. Na guilty, sumuko. 5. Bumalik sa bisyo, lalong nahulog. Break the cycle. Hindi ka perpekto. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong magsimulang umusad kahit may bit-bit kang sugat. 1. Isulat ang kasalanang hindi mo pa pinapatawad. Maging honest, ano bang kinakahiya mo hanggang ngayon? Saan ka ba natigil sa pagkatao mo dahil sa pagkakamaling yan? Duk, sabihin ito sa salamin. Oo, nagkamali ako. Pero hindi iyon ang katapusan ng kwento ko. Ulitin mo ito araw-araw. Hindi dahil magic yan, kundi para ma-restore ang tiwala mo sa sarili. For your real, humanap ng bagong pagkilos para makabawi. Hindi mo mababawi ang nakaraan, pero may magagawa ka pa ngayon. Kapag pinatawad mo na ang sarili mo, mas magiging magaan ang bawat hakbang. Hindi ka na maglalakad ng may tanikala, pero hindi diyan nagtatapos. Sa Part 8, pag-uusapan natin ang pag-consistent sa bagong simula. Paano mo paninindigan ang pagbabago kapag lumipas na ang hype? Dahil ang tunay na pagbabago, hindi lang yan isang beses na desisyon, isa yang araw-araw na laban.